Bakit po sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:16 na walang lamang aariin sa pagsunod sa utos? Ibig bang sabihin nito hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa utos? Hindi ka aariin ganap kung susunod ka sa utos ni Moises. Ay kasi si Pablo may sabi, hingin mo sa kanya paliwanag. Anten yan sabi sa 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo ang kausap ay Kristiyano, ha? Kristiyano kausap. Sa pamamagitan ng wika ni Kristo, lahat ng sumasampalataya aariing ganap sa lahat ng bagay. You are justified in all things pag sumasampalataya ka kay Kristo. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayun. Tutuparin mo, kautusan ni Moises, paano ka magiging ganap doon? Kaya sabi ni Pablo, hindi malayo doon sa binigay mong talata, sa 3:11, maliwanag na na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Ayun. Aling kautusan yung hindi ka aaring ganap? Yung kay Moises. Pero, yung kay Kristo ba, hindi mo ikaaring ganap? Yung galing kay Kristo? Pakinggan mo sa 6:2 ng Galacia. Magagalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ipinapatupad ba yung kautusan ni Kristo? Hindi naman nonsense si Pablo. Papatupad niya yung kautusan ni Kristo pagkatapos hindi mo naman ikagaganap. Merong kautusang hindi ikagaganap ng tao. Hindi ka aaring ganap. Alam mo kasi kapatid, dalawang klase kautusan. Pakinggan mo. Sa 3:27 ng Roma. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Meron tinatawag sa Biblia kautusan ng mga gawa at kautusan ng pananampalataya. Asa na ang pagmamapuri? Naihiwalay na yan, yung boastfulness, yung pagmamapuri ginagawa ng mga Pariseo ng araw. Panginoon, ako tumutupad ako ng utos. Ako nagbibigay na ikapo, nag-aayuno ko 2 beses al linggo. Hindi ako kagaya nitong maniningil ng bis na to. Yun ang pagmamapuri, yung kay Moises. Pagka natupad nila yung batas, pinagmamapuri nila. Asan na yung pagmamapuri? Naihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Therefore, there are 2 sets of laws in the Bible. Yung isa'y tinatawag na kautusan ng mga gawa, yung isa'y tinatawag na kautusan ng pananampalataya. At yung kautusan ng pananampalataya, it emanates from Christ. Kay Kristo nang gagaling yun. Bakit ganon? Ba't magkaiba? Eto, bibigyan kayo ng bird's eye view. Yung batas ni Moises, sa ayaw mo't sa gusto, susundin mo yon. Kahit wala kang pananampalataya. Bakit? Kasi pag hindi ka sumunod sa utos ni Moises, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Kaya kahit hindi ka sumasampalataya sa ikapo, kahit hindi ka sumasampalataya sa Sabat, nangingilin ka. Dahil pag hindi ka nangilin, makita ka sa labas, papatayin ka. Ha? Kaya doon puwersahan yon. Kaya ang tawag doon ng Biblia, kautusan ng gawa. Pero kay Kristo, ang gusto niya, kaya ka susunod, hindi dahil napipilitan ka lang, kundi dahil sumasampalataya ka. Ayun. Kaya kung magbibigay ka, bunga ng pananampalataya. Ibig ka sa kapwa, bunga ng pananampalataya. Kautusan yon ng pananampalataya. Pero yung kay Moises, kautusan ng mga gawa, hindi ka sasakdal yun sa panahong Kristiyano. Noong panahon ni Moises, pwede yun. Pero sa panahong Kristiyano, hindi na natin ikasasakdal yun. Ito lang ang isipin mo, kapatid. Si Pablo nagsabi, tuparin ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung yung kautusan ni Kristo hindi ikasasakdal, ba't ipapatupad niya? Nonsense! Di ba ganon? O kaya niya ipinapatupad yung kautusan ni Kristo dahil yun ang ikasasakdal. Kung meron man siya sinasabing hindi aariing ganap sa kautusan, yung kautusan ni Moises ang kanyang ibig sabihin sa talatang yon. Mga kapatid, hindi yung kautusan ni Kristo.